Pero paano ko ba niya nagawa ito? Ang kanyang reserve parachute, bigla nag-deploy o bumukas at sumabit sa weight lock ng aeroplano. Ang skydiver lumabitin sa Eres para sa 15,000 feet habang ang kanyang mga kasamang parachutist tuloy sa pagtalon mula sa aircraft. Para makawala sa sumabit na parachute, agad nitong kinuha ang kanyang dalang hook knife para putulin ang lubid hanggang sa tuluyan siyang makawala. Sa awa ng Diyos, ligtas daw na nakaland na natuwa ng skydiver. Gayunman, nagkamuro ito ng sugat sa dibdib. Mukhang nakakatakot ba ng skydiving, lalo na sa mga gaya kung may acrophobia o fear of heights. Pero alam niyo ba na ayon sa statistics, mas marami pang naida ng aksidente sa pamamagitan ng diving kaysa sa skydiving. Sa skydiving kasi kontrolado ng environment at mas dito mga safety protocol. At isa naman sa mga naunang naglakas ng loob na subukan ng skydiving ay si Grant Morton. Ang kanyang skydiving attempt, ginawa niya noong 1911 at tumalon siya mula sa Wright Model P aircraft. Kaya panlunan naman kayo sa tapak ng isang American skydiver na nagkalanan sa world record. Dahil nilang mataas sa tinatawag ng breaking, high altitude parachute jump. Philippines, ano na? Ang may hawak ng Guinness World Record para sa highest free-fall parachute jump ay ang American computer scientist na si Alan Eustace. Noong October 2014, sa kanyang isang helium-filled balloon, tumalon siya sa taas na 41,422 meters o halos 136,000 feet. Ang kanyang bagong exit altitude record, binalify ng FAI o Federasyon Aeronautique International. Samantala para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita ay post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Up next, pasalan natin ang mga libreng atraksyon pampako sa Rizal ng Malabagyo at Tagaytay din sa Lamig. At ang reaksyon at mensahe ni Dustin Yu sa kaibigan si David Licao na nagkalaw siya dahil sa hectic ng schedule. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Hey guys, I'm Eric King. And Gen Z, mas nakatutok sa sports coverage. Mas kinalalakas namin ang coverage ng GMA Integrated News dahil sa aming mas komprehensibo at pagkikwento ng sports journey ng mga atleta. Mga balitang hindi mo na kailangan detayin. Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. Ang pinakamalaking balita, kasama mo na sa araw-araw. 24 oras podcast Balita na pwede mo sabihin kahit saan. para sa mas malaking misyon. At mas lalawak na paglilingkod sa bayan. DMA Integrated News. Ang inyong authority sa Pilipino. Bukod sa mga museum, sa mga souvenir shop na karaniwang makikita at mga budol, ibinibenta ito ng pandekorasyon at binibili bilang simbolo ng swerte o dahil sa ganda ng disenyo. Ngunit madalas, hindi na naipapaliwanag ang mas malalim nitong kahulugan at kasaysayan. Una-una siyempre, nawawala yung meaning, yung cultural context ng bulo mismo. Nare-remote siya sa pang-aesthetics lang. No? Ethnic appeal yung bahay mo. Nawawala yung context ng kahalagaan ng bulo pag yung ginagawa mo siyang commercial. Bahagi ng advokasya ni Martin, ang hikayati ang mga natitirang taga-itugang na mayroon pang mga budol na ipagpatuloy ang pagpapahalaga at paggamit sa mga ito. Marami pa kami gumagamit niyan. Of course, I feel happy kasi at least may naiiwan pa sa mga practices namin. Pero dapat holistic din yung ano mo. Hindi yung para lang, may turista tayo, no? Perform tayo ng harvest ritual para may labas yung mga bulo. Of course not. Kasi I find it also hypocrisy na yan. No? Offensive actually sa culture din yan.
kanya. Madali. Dumepensa ang dalawa sa labing-apat na opisyal na barangay sa Iloilo City na nireklamo ng DSWD sa Ombudsman. Kaugnay ito ng pagkaltas umano na bahagi ng payout sa ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ako na nga lugar, hindi kaya ako gumuruyo ang nag-payout. Nilbiwan din siya kung galing dito guro mawian ko sa mga tao na nakakilala sa ako. Sila dapat investigaran nila, may ako, ang kes ko nila, usgaran. Kabilang ang mga kapitan ng Barangay Simon at Barangay Quezon Arevalo sa mga nireklamo ng DSWD na graft, great misconduct at abuse of authority sa Ombudsman. Isinailalim din sila at 12 iba pa sa preventive suspension. Sumasabay sa kinang ng Kapaskuhan ang aling sikat ng Pasig River Esplanade. Buhay na buhay ito kahit gabi dahil ay ilawan ang magagandang at ang mabibili pagkain. Sumabay rin tayo sa pagpasyal sa live na pagtutok ni Bon. Bon. Vicky, kung pasyalan at food trip this Christmas ang hanap, pwede ang gawin dito sa Pasig River Esplanade sa Maynila. Perfect para sa mga gustong mag-food trip ang Food Bazaar. Sa dami ng food selection sa buong kahabaan ng Esplanade, kakailanganin mo ang tiyaga sa paglalakad. Patok ang Pinoy street food tulad ng ihaw-ihaw, kwek-kwek at samalamig. Mapapakasang nidap sarap ng Korean street food. May Indian food din at syempre hindi mawawala ang bibingka at puto bumbong na bida tuwing Kapaskuhan. At kung busog na sa pagkain, busugin ang iyong mata sa ganda ng tanawin by the river. Para sa mga kids at kids at heart, pwedeng magrenta ng go-kart at tumalon-talon sa trampoline. Inaliwan din ng mga namamasyal ang mga mascots. May mga tindahan din ng pangregalo. May mga namasyal dito na galing pang Mindanao. Yung stolen po, tsaka yung access ng food po, tsaka WL so po. And yung amoy po, hindi po siya masangsang, hindi po maganda po yung lugar po talaga. Out of 10, 10 out of 10. Dito rin tinanap ang formal na pag-turn over ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industries Incorporated ng Jones Bridge Light Show Project sa Manila LGU. Matapos ang turnover, nagkaroon ng makulay na light show sa Jones Bridge. As we turn over this project to the steward of the city government, we do confident that it will continue to shine brightly for years to come, uplifting the spirit of our fellow Manila. Vicky, bukas itong Pasig River Esplanade, araw-araw mula 3 p.m. hanggang 12 midnight. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Bon Aquino.